Alright guys, sa video na to guys ay tanong mo, sagot ko, okay? Magsasagot tayo ng mga katanungan guys para mabigyan ng linaw, diskarte at kaalaman ang iba natin mga kasama, especially yung mga baguhan at mga bata pa. Yung alam mo na, guide ba guide? So kung mapanood itong buong video nito guys, magiging magulang ka na at maayos na ang pagduduty mo at marunong kang dumiskarte sa laruan ng buhay ng security guard. Tara, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Redels TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay guys, ngayon kung baguhan ka sa channel ko guys at ngayon mo lang napansin ang video ko, na-click mo, nagtaka ka bakit may lalaking nagsasalita mahabang buhok, may earrings pa, nakasando, parang tambay lang at ingot-ingot at hindi mukhang security officer, security guard. Palagi kong pinapaliwanag yan sa bawat video ko guys na ako ay isa nang retired. Hindi na po ko active. Baka kasi ka ako, tanungin nyo ba? Kasi yan ang palagi ko natatanggap ng mga bashing sa akin. Mukha kang ingot, mukha kang tambay, pangit mo, mga gano'n. Kasi nga, hindi ako mukhang security guard, hindi ako mukhang officer. Yun nga pong kasagutan guys, isa na po akong retired na po, retired na po, hindi na po ako active. Nagbabahagi po ako ng mga advanced learning, kaalaman, diskarte, para makasurvive ka sa pag-duty ng security guard. Pumunta ka lang sa channel ko, ayan, pindutin mo yung playlist. Pag napindot mo yung playlist guys, yan ang lalabas, no? Yan ang lalabas at pumunta ka sa Security Guard Matters, no? Security Guard Matters, nandyan yung mga video natin guys na hindi napapanood ng tao kasi hindi tayo sikat at siguro walang ganong nag-i-interest sa topic ng security guard maliban lang yung mga gwardya. Ibang gwardya kasi nagkuhan dyan eh, yung ibang gwardya mas marunong pa yung iba dyan eh. So yung mga nahalihaw lang natin, nabibigyan natin ng maayos na kaalaman, no? Pero kung magtatanong kayo kung sino ako, inisip niyo ba, totoo ba itong pinagsasabi ng tao na to? No? Mayroon ba itong kuhan, dignidad? Nandyan yung iba natin mga video guys. Mapapanood nyo lahat ng mga kuhan. May mga, ibig sabihin, yung pagkatao ko, makikilala nyo dahil sa video ko, no? Sa mga video ko ba? Although hindi nyo makilala ng lubusan, yung pinaka lahat-lahat, pero mayroon na kayong kuhan dyan, yung tinatawag na ID na sino ako, no? Baka isipin nyo mangluloko, scammer, di ba? Makikita nyo yan sa mga video na ako, wala akong tinatago sa mga video ko. Nilalatag ko po yung aking halos pagkatao sa mga video ko, no? So ngayon, dito tayo sa ating topic ngayon na tanong nyo, sagot ko, no? May mga natatanggap mong katanungan, hindi naman marami, may mga konti-konti lang kasi hindi naman maraming viewers natin, ay bigyan natin ng katanungan, kasagutan ang tanong nila para magkaroon ng idea sila kung anong mga dapat gawin at diskarte para makasurvive sa pag-duty ng gwardya. Unang katanungan na sasagutin natin guys ay ayan. Yan, okay? Basahin natin. Sir, tanong lang, pwede po bang makulong ang guard pag may nagnakaw sa loob ng area niya na di niya nahuli o nakita? So, kunwari nalusutan ka, na nakawan ka, depende ngayon sa kanyan. Depende sa investigasyon o tsaka depende sa bigat ng nanakaw, no? Kung ang nanakaw sa iyo ay milyon-milyon, ay kuy daw ka sir, kasi pwede kang makuha ng tinatawag inside job, no? Mga milyon-milyon na pera, inside job yun, lalo na yung mga bangko. Ako nasa ako sa bangko eh. Takot ako sa kapwa ko gwardiya, takot din ako. Kaya iniimbestigahan ko rin yung kapwa ko gwardiya kasi maaari kang naalala nyo ba yung RCBC na na bangko na inside job ang gwardiya ang nagbigay ng plano, no? So yung kasama niyang gwardiya nadali din yun. So pwede ka makasuhan ng inside job kung magnanakaw. Pero yung nalusutan ka, nakuhaan ka ng mga items, aircon, wag lang yung baril mo, no? Nalusutan ka, nakuhaling ko, depende sa bigat yan. Ngayon kung
na kuhaan ka lang ng mga items na medyo valuable dun sa opisina, ibig sabihin kapabayaan ng duty mo yon, babayaran ng agency yon. Kunwari, nakuhaan ka ng refrigerator, napakatanga mo na, no? Kung nakuhaan ka ng refrigerator, nailabas yung mag-refrigerator, magkano yung refrigerator? Palagay natin yung 20,000. Tatanggalin ka ng kumpanya, kasi kung ako naman kumpanya sa'yo, ba't kita kailangan pang ipatagalin sa kumpanya ko? Mapabaya ka kaya nga gwardya Kaya nga gwardya, kung tutulog-tulog ka sa duty mo, di, ibig sabihin, hindi ka nag-perform ng iyong trabaho, no? So, nakuha ka ng refrigerator, tatanggalin ka sigurado. Kasi, ingot-ingot ka, tatanga-tanga ka sa duty. Ang agency ang magbabayad doon, kasi nasa kontrata yan. Ikaw naman, gwardya, i-assign ka sa iba, yung sweldo mo, babawasan ng agency hanggang sa matapos mo yung 20,000 mo. Ngayon, kung bigla ka mag-resign dahil kuwan ka, harangin ngayon yung kuwan mo, yung clearances mo, o kaya yung employment certificate mo, doon kanya titirahin ng mga agency mo, no? Agency mo do. So yun yung kakaharapin mong problema pag pabaya ka sa trabaho, sir. Kaya hindi porket gwardya-gwardyahan ka lang dyan, ay akala mo walang responsibilidad, mabigat, no? So I hope na maliwanag tayo, no? So ito, pangalawang tanong. Tanong lang, sir. Nag-file ako ng resignation sa OIC ko nang bigla kasi expire na license ko. Ayaw niya pumayag daw. Dapat daw may allowance sa 15 days. Gusto niya mag-duty ako kahit paso. Na-hold daw clearance ko at sahod ko pag biglaan ako mag-resign. Totoo ba yun? Pwede niya i-hold sahod ko? Well, sir, sa pagre-resign, walang nakakaharang sa'yo dyan. Pakialam mo kung mag-resign ako. Kaso lang, sir, nanggigipit yung ibang ibang detachment, lalo na kung agency nyo ay mga pulpul. Ano may mga pulpul? Mga teka-teka. Kulang ng tao. Kasi kami sa aming detachment, sobra-sobra tao namin. Reliever namin, sobra-sobra. Kaya wala kami pakialam kung mag-absent ka dyan. Mas maganda nga, mag-absent ka para yung iba kumita ng gusto para mag-overtime, no? Yun ang kuwan dyan, no? Yung mga nag-aaway-aaway pa nga minsan yung mga kuwan namin, parang dilim, ano? Nag-aaway-aaway pa nga minsan yung mga reliever namin dahil nakukulang sila sa duty, no? So, walang pakialam kung nagdidepende yan sa agency meron ka. Ngayon, kung agency mo ay pulpul, mga tika-tika, mga kolorong, kulang talaga sa tao yan, kaya nanggigipit sila. Ngayon, depende rin sa'yo, sa kalagayan mo. Kung ikaw ay gipit talaga na tao at walang mapuntahan, walang option, matatakot ka. Pero kung mayroon kang option, bakit ka matatakot? Ba't yung hold sahod ko? Gusto nyo, iliklamo kayo? Una-una, kung ganun nangyari, report ka sa operation. Baka naman nag-resign ka sa detachment lang, hindi sa agency. No? So kung the expired license mo, una-una, may kapabayaan ka. At may kapabayaan din yung officer mo. Dapat 2 months pa lang, nag-require ka na nag-issue na ng memo yung officer mo na ikaw ay subject for renewal of license. Then ang officer magsasubmit doon sa agency para ang agency ay magbibigay ng reliever agad doon sa taong mag-expire ng license, no? Para mag-renew. Pero yun sa'yo, binigla mo, nag-resign ka bigla, para nang hassle na rin yung officer mo. Pero wala makakaharang sa'yo, sir. Especially, license mo ay expired. So, pumunta ka sa operation nyo, sir, expired po license ko, pinapaduty ako ng officer ko doon. No? So, kung matino yung agency mo, meron ka matatanggap na tinatawag memo. Kasi nagpabaya ka sa license mo. Siyempre, dapat. Pero kakampihan nila yung officer nila yun. So, kung magre-resign ka, sir, huwag kang magsabi na mag-resign ako dahil expired license ko. Sir, hindi ko na po kaya i-renew yung lisensya ko, sir. Wala akong pera Magsasaka lang muna ako, sir. Mag-resign na lang muna ako. Ganon. At i-clearance ka naman ng agency. Hindi ka na ba mag-duty? Hindi, sir. Wala na po ako pang-renew license ko, sir. At nag-usap na rin kami ng magulang ko, sir, na aasikusuhin ko na yung mga sakahan namin. Ganon. Para bang kunwari yan. Pero yung mga tinatawag na pananakot sa'yo, depende sa'yo yan. Kung gipit ka, wala kang option, matatakot ka talaga. Pero kung hindi ka naman, may option ka naman, ba't ka matatakot? Di hold mo.
Sa'yo na yung sweldo ko kung gusto mo. Pero kung ireklamo mo sila sa apuan, ay may paglalagyan sila, no? Kasi, kung sila hindi tama yun lalo na kung buwan ka, no? Yung wala kang tamang, kung matino kang agency, ba't kailangan padyutihin yung taong express ang license? Tsaka sir, pag nag-resign tayo sir, karapatan natin yun. Walang pilitan, no? Malibang lang kung na yan, tulad ng agency na mimilit kasi walang tao. Wala silang may lagay kasi wala silang ma-hire kasi walang pumupuntang tao sa kanila. Ngayon, dapat gawin ng mga tao sa Pilipinas na wala mag-a-apply sa mga gwardiya, sa mga agency pulpul, skulurum at mga tika-tika na agency. Dapat wala talang mag-a-apply dyan, dapat, no? Kaso lang, marami talagang hirap sa Pilipinas, kulang sa trabaho, kaya maraming kumakagat. Okay? So ito, dahil pangatlong tanong tayo, okay, sa pangatlong tanong. Halimbawa, boss, binawa kong boss. Ang barrel ay tampered, ang serial number. Tas natikitan ka, tas wala kang license. May violation ba ang gwardiya? Malaki. Malaking violation mo, guys. Una-una, alam mong tampered Sa lisensya pa lang. Di ba may license tayo? Nandun yung serial number Ngayon, nag-duty kang, tas wala kang license. Kung ka sir, hindi ka security guard, professional security guard. Kinuha ka lang doon sa tabi, kasi yung agency yung pulpul, tika-tika, kolorum, walang tao. Halika, laki katawan mo, gawin ka ng gwardya. Walang lisensya, sinabak agad. Ikaw naman, dahil wala kang alam sa corrupt conduct, corrupt ethics, general orders. Nandyan lahat yan, sir. Bago ka mag-duty, dala-dala mo yung mga papilis mo. At kasama ang license yan. Ibig sabihin, tampered yung serial number ng baril ng agency mo, kuy daw ka dyan sa agency mo, ipapahamak ka dyan. Sir, ipapahamak ka dyan. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na dyan. Huwag mong ipahamak ang kalayaan mo sa susildoan ka ng 400. Ang minimum ngayon ay 700. Tapos, ikaw, sinulduhan ka ng 400. No? Huwag. Na yan sinasabi ko. Yan ang problema sa atin mga Pilipino dahil sobrang gipit natin. Kaya sinasamantala tayo ng ibang mga tao. Ngayon, pwede naman tayo pwede naman natin ibigay yung... Ako, may pagkakataon din naman ako sa buhay ko, nagipit talaga ako. Kaya, ang ginagawa ko, tinatanggap ko yung panggugulang ng mga agency sa akin. But, ginugulangan ko rin sila, no? So, paano bang ginagawa kong gulang? O, di, tinitiis ko muna yung mga ilang buwan na makaipon ako, makaipon ako ng lakas para makapag-bounce back ako. Kumbaga, makabalik ako, makakakuha ako ng kung ano yung tinatawag na lakas. No? Kasi wala tayong lakas, kaya nga sinasamantala tayo dahil wala sa kahirapan natin. Ano? So, kuy daw tayo sa mga agency. No? Una-una, binigyan ka ng tampered na baril. Pinahamak ang gwardya. Tapos pag may kaso na, bibitaw sila sa'yo. Pabayaan ka nila. Alam mo guys, pag nahuli ka sa pulis, ikaw ang i-hold ng pulis. Tsaka nila question-questionin yung agency. Kasi ganito yan Ang agency, nakapangalan dyan, corporation, company. Hindi nakapangalan sa Tampolano, Roger Moore, hindi. So, ang company ang ididimanda ng mga pulis. Ngayon, alam mo naman dito sa Pilipinas, no? May mga tinatawag na lagay-lagay, mga kuwan-kuwan, di ba? So, temporary mo na naka-hold mo na yung kaso mo. Pero ikaw, naka-hold ka sa kulungan. Sorry ka, di ba? Kasi tanga ka. Huwag kayo magalit tanga-tanga tayo. Tayo. So, kaya nga nandito ako para ituro sa inyo, no? Para gisingin yung diwa nyo, kaisipan nyo. Kaya nandito yung channel ko para maggabay, magbigay ng kaalaman, no? Para hindi ka makuan. Okay guys, so maraming nasasamantalang mga Pilipino dahil una-una doon sa walang kaalaman. Pangalawa ay yung kagipitan natin. So pareho tayong gipit, ako gipit din ako. Pero ginugulangan ko rin sila, no? Kasi nanggugulang sila Okay? So tama na tayo doon sa ito, pangapat na ba tayo? Pangapat ba? Tama na pangapat, no? Tama ba? Pangapat ba? Hindi na guys, Pangilan ba tayo? 1, 2, 3, 4. Pangapat nga. Okay. Eto, mahaba-haba to. Sir,
Good PM. Hingi lang ako advisor. Nasira kasi motor ko ng service. Nawalan kuryente, hindi ko ako nakapasok sa duty. Nag-inform naman ako sa dalawa kong opisina, tapos tinanggalan na ako ng duty, tapos report ako sa SIC, sa EDC namin. So SIC niya, pinareport siya sa EDC nila. DC, Detachment Commander, ano po ba kaso ko at ano po dapat ko gawin? December po kasi ngayon, parang ilipat ako ng pwesto nito. Basta sana masagot mo ninyo po, TY. Anyway, sir, una-una, kaya nga may sinasabi ako palagi na tatlong kasabihan, no? Tatlong kasabihan. Sala sa init, sala sa lamig ang gwardiya. Wala tayong pinakasalang pwesto at marunong kayo lumangoy sa agos. So sa kalagayan mo, hindi ka malakas sa SIC mo. Mukhang hindi kayo good term kasi hindi binigyan ng tinatawag ng consideration yung mga tinatawag na kuan ba yung palusot. Balikan natin totoo ka. Totoo yung sinabi mo na siraan ka, no? Pero kuan kasi yan na-consider as alibay yan, no? Kasi wala naman nakakaalam kung talaga nasiraan ka. Wala na makakaalam na kuwan kay, no, nawalan yung kuryente yung motor mo. Wala nakakaalam. Although totoo yung sinabi mo, pero considers alibay yan. So pag sabi mo sa SIC mo, depende ngayon sa oras yan. Ang oras kunwari ay, ang duty mo ay alas 7. Nag-inform ka ng alas 9, alas 8. Talagang kuwan yun, sir. Pwede ka namin kasuhan ng owl noon. Owl. Pwede ka namin kasuhan kasi huli na yung information mo inform mo Nahuli yung information mo no? Ngayon, kung malakas ka sa akin, tulad yan, marunong ka lumangoy sa agos, marunong kang makisama sa officer mo, malakas ka sa akin, sige, walang problema. Ganoon lang ako nun. Kung hindi ka malakas, kuhan ka rin, hindi ka marunong makisama, medyo mataas din ang ira mo sa duty. Marami yung ganoon. Kasi nga, ako kasi bilang officer, may mga tao na ako kasi medyo hindi ko gusto ang dating. Kasi bakit? Mas mayabang pa sa akin. Dapat ako mayabang, ako officer. Ako yung kumbaga, ako yung pakisamahan nyo. Hindi ako makikisama sa inyo. Ganun yun. Ganun talaga Kaya nga, posisyonan tayo sa trabaho Ngayon, kung ikaw ay ordinary guard ka na nga, at medyo mataas pa ang ira mo, parang may mga gwardyang ganun Kasi inisip nila, sa bahay namin, siga ako. Sa bahay namin, ako masusunod dun. Nagtrabaho ka na Ang masusunod, yung mga officer mo, yung mga company official mo. So, makikisama ka. Kulang, kunwari ka sa kapagsabi. Hindi ko sinabi ikaw yan, Ang sinasabi ko, general na sitwasyon. So, mahina ka sa SIC mo. So, para maging kuwan ka, mapasubok ka, mapakuan ka talaga, mabadiin ka, pinareport ka nila sa commander nila. Sa commander nyo. Para ang commander ko, kunwari, sir, pinasa ko na sa inyo, sir, bahala na kayo dyan. Yan yung kuwan niya. Pero, yung report ng SIC mo, diin ka na. yun. Kasi mahina ka Ngayon, sabi mo, ililipat ka, December. Bakit palagi ganun, natatakot tayong December ngayon, hindi. Una-una, pagka naka-duty ka na buong taon, hindi mawawala na yung 13-month pay mo. Nandyan na yan palagi. Kumbaga, naka-cut off ka na. Kahit December ka tanggalin, makakatanggap ka pa ng 13-month pay. Siguro, ang pinanghinayangan mo, lalo kung sa area mo ay maraming nagbibigay ng pamasko, manghihinayan ka talaga, sir, no? Kasi, maraming nagbibigay pamasko, pero kung sabihin mo nga 13-month pay, nandyan na yan. Hindi na mawawala yan. Natatanggap mo yan. Ngayon, sir, yung tinatawag na ililipat ka sa ibang pwesto, gano'n naman talaga buhay natin Kaya nga wala tayong pinakasalang pwesto. Sala sa init, sala sa lamig tayo, no? Nasiraan ka ng motor, ang gagawin mo? No? Anong gagawin mo? Sala sa init, sala sa lamig ka na, di ba? Nasiraan ako ng motor, sir. Mahina ka sa SIC mo. Nga ka. Diniin ka, no? Ngayon, lilipat ka sa pwesto. Wala tayong pinakasalang pwesto. Di, tanggapin mo. Ganun lang yon. Kaya ikaw, handa ka palagi, di ba? Hindi yung kuwan tayo. Para tayong, kumbaga, hindi tayo nakahanda palagi. Alam na natin yung buhay natin bilang gwardiya. Huwag tayo magbibingi-bingihan, magbubulag-bulagan sa katotohanan ng buhay ng gwardiya.
na wala tayong pinakasalang pwesto, sala sa init, sala sa lamig tayong mga gwardya, at marunong tayo lumangoy sa agos. Hindi ka mayabang doon sa kuan mo, sa dinudutihan mo. Marunong ka makisama sa mga officer mo. Hindi yung ikaw pa yung mas may tawa ng babae na graduate na siya ng teacher at pasado pa siya sa board exam. Sabi niya, tapos ngayon, siyempre, aasta siyang professional siya. Tapos ako, siyempre, kami mga officer, minsan, mamalitin niya. Teacher ako eh. Kung teacher ka, di magturo ka, huwag ka magwardya. Ngayon, kung nagwardya ka at under ka namin, sumunod ka. Huwag yung mayabang mo yung teacher mo. May tawan ako engineer, kala ko hindi engineer eh. Napaka low profile masyado. Nung nag-engineer, ayun, engineer pala. Di siyempre, kami ang nag-share. Pero nung nag-duty siya, share siya sa amin. Ganun ang buhay. No? So, marunong tayong makisama doon sa duty natin. Okay? So, yun lang yun, sir. Ang hawak ng desisyon ay nasa mga officer natin. Tulad yan, nasiraan ka ng motor, kasi malakas, kunwari, ako officer mo, sir, nasiraan ako. Maraming ganun eh, sir. Hindi mo na ako mapasok yung sama ng katawan ko, sir. Anak ng pating ka talaga, o papahirapan mo na naman ako eh. O, di ba? Pagpasok, babati sa sir. O, tapos pagka may kuan, ilalagay ko sa parking. Oh, ilagay kita sa parking doon, ha? O, ganunin ko. Sige, sir, akong bahala, sir. Gipit din ako dati. Pag-uwi niya, parkingan yun eh. Pag-uwi niya, sabay abot ng 200, 150, sir. Pang-gasolina mo, sir. Oh, ano to? Punto ba? Hindi siya naman sila. Natin na rin sila. Oh. Parang lambing ba? Siyempre, ngayon, di ba, nagka-problema siya. Ako naman sasagot sa kanya. Ganun lang yun ang laruan natin. No? Hindi ako korupsyon. Normal lang sa buhay ng gwardiya yan. Okay? So, ganun yun. Kung gusto mo lumakas sa officer mo, hindi yung kaya pag nagka-problema ka, mayroon kang sasandalan. Okay? So, dito na tayo. Pangilan na ba to? Panglima? Tama ba? Panglima? Okay. Panglima. Sir, magtanong po sana ako kung pwede pa po bang mag-duty kahit paso na ang license. Hindi na dapat tinatanong yan, sir, eh, no? Lahat ng gwardiya bago ka mag-duty, alam mo yung code of conduct, code of ethics, general orders, nandun na yun eh. Maliban kung hindi ka nagbabasa at marami mong video dyan. Paso na license mo eh. Bakit ka mag-duty? Tsaka bakit napapayaan ng agency nyo at saka yung inspector nyo, ganito yan ha. Pag nasa detachment ka, may officer ka magmumonitor sa mga papilis mo. Oy, pasok ka na ha. Next month, pasok ka na. Anong balak mo? Ano? Sir, sige sir, kuhan mo. Ganon. Pagdating ng, expire ka na bukas, leave ka, automatic yun. Leave na agad yun. Hindi napapayagan. Ngayon nga, kung ang agency may pulpul, kolorom, tika-tika, pipilitin ka mag-duty kasi wala silang tao. Pwede naman yun. Kasi kung ikaw ay, ang tawag dyan, sapalaran. Sapalaran ng buhay natin eh. Pag tayo kasi nagigipit at talagang walang option, nakikipagsapalaran tayo. Pwede naman yun. Duty ka ng paso, no? Walang problema doon. Nagkakaproblema na lang pag nagkakaso ka. Kunwari may mga aksidente, mga kuwan, at na-evaluate ka ng police, hold ka ngayon. Maaari ka pang makulong. Kung ang kaso mo ay accidental fire, so in-evaluate ngayon na papilis mo, maka-question mo yung agency mo, ikaw, na-hold ka na sa kulungan. Kasi bakit? Pag ikaw professional security guard, you know the rules. Di ba? Ano sabi? Ignorance of law, ano ba yun? Ignorance of law are except no one. Alam mo yung batas, alam mo yung rules natin mga security guard dahil professional ka. Maliban kung hindi ka professional, binili mo yung lisensya mo at jumuti ka. Anyway, marami naman ng YouTube channel ngayon. Marami naman ng mga video na nagbibigay ng kaalaman regarding sa pag-duty ng gwardiya. Especially yung channel ko. Kasi ang channel ko ay naka-specialize talaga yan tungkol sa mga gwardiya. Kasi una-una, gwardiya ako, officer ako. Pangalawa, doon ako nakukuha ng niche. Ano ba yung niche? Viewers ba? Kasi kung meron lang ako ibang niche, binitawan mo na to. Pagbibigay ng mga kuha ng gwardiya. Kasi ilan lang gwardiya eh. Tapos medyo may kayabangan ba yung ibang gwardiya? Ba't yung panonoorin yan? Mas
maalam pa ako dyan, di ba? Ganun yun. May mga officer, marami ako nakikita ng mga vlogger din ng mga officer ng gwardiya, mga active pa nagjo-duty, no? Ako, bakit mo ko pakinggan? Hindi na ako active, hindi na ako nagjo-duty. Retired na ako, bakit mo ako papakinggan? Well, yun ang tanungin mo sa sarili mo. Bakit mo papakinggan yung sarili ko? Dahil ako, nakapag-retire ng maaga at nakapagpahaba na ng buhok. Nakakaporma na ng maayos. Wala nang gwardya. Anong discarding ginawa ko? Na bakit yung iba, tumanda na, nagjo-duty pa rin? Siguro kung ikaw gwardya ngayon nagjo-duty, tanungin ko kung gaano ka-stress ang pag-duty ng gwardya. Gaano kahirap kumita ng pag-duty ng gwardya. No? Alam ko yan, dahil napagdaanan ko yan. 12-12 ako. Nakatayo pa kami. Lahat na halos ng pwesto ay napunta ko. Mall, embassy, bangko, ano pa, bakanting lote. Halos napunta. Halos lang, hindi ko sinabing lahat ha. Oh. So alam ko gaano ka-stress ang pag-duty ng gwardya. Kaya napagtagumpayan kong mag-retire ng maaga. Early in my 40s naman. Kung ikaw makuha mo early in your 30s, nakapag-retire ka na dahil nagawan mo na ng maayos yung buhay mo dahil sa pag-gwardya. Hindi mas maganda dahil sa channel ko, yun ang lamang ko sa mga vloggers, na mga security guard, na officer, na hanggang ngayon, nagjo-duty pa, ang tatanda na. Tama ba yun? Wala namang mali doon. But, ba't kailangan mong makarating ka ng pagtanda mo, nagjo-duty ka pa rin? Paano mo ma-enjoy buhay mo? Ibig sabihin, may mali sa ginawa mo. No? Hindi ko sinabing yung mga kwan, wala akong tinutulog sa dito, Sinasabi, pinapaliwanag ko lang, bakit ako panonoorin mo? Yun ang dapat mong intindihin. Ito may diskarte ito. At ituturo ko sa mga channel ko. Reviewin mo yung lahat ng aking video. May nagbaba sa akin regarding sa forma ko. Pinapakita ko lang yung forma ko sa inyo na ganito dahil gusto kong ipakita sa inyo na wala na sa mukha ko ang gwardya. Wala na sa pagkatao ko yung security guard ako. No? Wala na. Okay? So, yun lang guys. I hope na naintindihan nyo, malike nyo. At naguluhan kayo, dislike. Okay, dislike. Ngayon kung kayo ay silent viewers, nanonood lang, nagmamasid lang, parang ayaw mo akong sumildo sa YouTube. Dahil, naku, mahirap na, baka magyabang yan. Baka silent viewers ka, pwede na pindutin yung subscribe button dyan, idamay mo na yung notification bell, no? At huwag mong kalimutan panoorin yung mga patalastas natin, ad natin, no? Advertisement natin, para makatikim ko ng kapit, asukal man lang. So, hindi pa ako nakakatikim. Patikimin naman ninyo ako kahit papaano, no? So guys, kita-kita tayo sa next video guys. Bye-bye!